Nakatakda ng ikasal na magkasintahan imbes na dumiretso sa simbahan, nauwi pa sa isang mala-pelikulang hiwalayan serye na may mga bookingan at lapagan ng screenshots. Sa unang pagkakataon, maghaharap ang mag-ex dito sa Resibo. Sa isang cellphone video na umani na ng mahigit 7 million views online, makikita ang isang babae na papasok sa isang gusali at may bitbit na mga papel. Sadya niya, hindi ang isang fine dining restaurant, kundi ang gym kung saan daw nagwo-workout ang kanyang soon-to-be groom. Konsentidor din yung mga tao dito. Agad niya itong nilapitan at kinausap, pero maya-maya pa, Wag ako! Wag ako! tinulak at dinuro-duro na niya ang lalaki Ka ba? at ilang beses ding sinampal. Habang sinusubukan pang lumapit ng lalaki, Wag ka lumapit sa akin! dito na iwinasiwas at inihagis ng babae ang mga dala niyang papel sa mukha ng kanyang partner. Ayun o, may picture kayo. Nandito sa gym. Nakahalik ka pa? Ka ba? Nakilala ng resibo ang babae sa video na si Pauline at ang lalaking kanyang sinugod, ang boyfriend niyang si Anthony. Hindi nila mga tunay na pangalan. Ka ba? Wag Hindi na raw napigilan ni Pauline ang kanyang galit nang malamang si Anthony may ibang ka-gym body na pala sa kanyang road to fitness. Nag-start na po siyang tumira sa gym and nag-start yung boxing journey niya. Tinry po namin hulihin yung girl. Gumawa po ako ng dummy account. Hanggang sa napaniwala namin yung girl na ako si sinend yung lahat ng pictures. Meron pong picture sila na nasa isang motel. May pictures din po sila sa gym na sobrang intimate ng posings. Ayun o, may picture kayo. Nandito sa gym. Nakahalik ka pa? Ka ba? Taong 2020 nang mag-match daw sina Pauline at Anthony sa isang dating app. Naghahanap ako ng someone na makakapagparamdam sa akin ng love. Then I met my ex. Sa kanilang mga unang pag-uusap, agad naman daw nahulog ang love ni Pauline kay Anthony. Nung nakita ko pa lang po siya pagbukas ng kotse, nung sinundo niya ako sa kanto namin. Siya po talaga yung papakasalan ko someday. Makalipas ang 2 buwan bilang magkasindahan, napagdesisyonan daw agad ni Pauline at Anthony na magsama na sa isang bahay. Kwento pa ni Pauline, naging maayos naman daw ang una nilang pagsasama. Pero hindi nagtagal, unti-unting lumabas sa mga hindi nila pinagkakasunduan. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit daw na nahuhuli ni Pauline na may ibang nililigawan ng kanyang live-in partner. Nung harap-harapan kong may kausap siyang iba, dahil lang magkagalit kami. Tapos yung tone pa na ginagamit niya is parang yung tone na ginagamit niya sa akin pag naglalambing. Taong 2023, sa kabila ng kanilang on and off na relationship, pumunta raw si Anthony sa bahay ng mga magulang ni Pauline, hindi para mag-sorry kundi mag-propose. Nagulat na lang po ako, nagising ako sa bahay ng parents ko. Nakaluhod na po siya, tapos may hawak siyang sisig. Mag-yes lang daw po talaga ako, babaguhin niya lahat. Pero si Anthony hindi raw tumupad sa kanyang pangako. December 2024, kwento ni Pauline, natuklasan niyang may pinagkakaabalakan na namang iba si Anthony. Pinakita ng friends ko na may pinost na siya sa social media na kasama niya yung babae. Ang tinutukoy ni Pauline na ibang babae ay ang ka-workout session daw ni Anthony sa in-enrollan nitong gym. Sinusuyo niya ako, ayusin daw namin. Then ako, sabi ko, sige aayusin natin. Sabi niya, client lang daw po yun sa gym. Nanlamig daw ang mga kamay ni Pauline nang makita ang isang larawan. Si Anthony mukhang too close for comfort daw na kasama si gym buddy. Kaya naman si Pauline hindi na raw nag-atubiling mangalkal ng mga resibo tulad ng mga nilalanggam sa kaswitan na chat at larawan. January 27, nagpasya na si Pauline na sugurin si Anthony sa gym at ipakita ang mga nakuha niyang ebidensya. Ayun o, may picture kayo. Nandito sa gym. Nakahalik ka pa? Ka ba? February 6, 2025, isang linggo matapos ang pagsugod ni Pauline, humarap si Anthony sa resibo para ibigay ang kanyang panig. Hindi niya itinanggi ang mga paratang ni Pauline tungkol sa kanya. Yes. And ang ironic dito, while pursuing her, syempre may mga nagiging affair sa iba. Pero
Hindi naman umabot doon sa point na nagkakaroon ng commitment. Actually, it's not just a habit, it's a lifestyle eh. Cheating is a lifestyle. Kwento ni Anthony. Inisip ko, valid naman makipag-relationship sa iba eh. But I missed the point na hindi siya bumibitaw. She's just letting go the commitment. Kasi may mali. Depensa ni Anthony tungkol sa paratang na paulit-ulit siyang nagloloko. My conscience is haunting me na eh. Kumbaga, andun na yung point na ba't ko nagawa yun? I know it is not an accident, but it was planned. I'm just thinking about the present. I'm not thinking about the consequences. Nagsisi ako. Nang talungin siya tungkol sa ibang babae na pinag-awayan nila ni Pauline, Client ko siya sa gym. Para siya naging hingahan ko ng mga time na di na ako makahinga kay Masakit na pinost ka. Hindi, kasi deserve ko eh. Expected actually. Expected. Kulang pa nga yun eh. So, ang binabanggit ni Sir sobra 5 beses, hindi lang 1, 2, 3. Ano ho yun? Napapagbigyan nyo kaya kayo nagsasamang muli? Opo, pinapatawad ko po. Aha. Hindi po talaga nawawala yung hope ko na magbabago yung isang tao. Actually sir, wala akong excuse doon eh. Totoo po lahat yung sinabi niya. And unexplainable din po if I'm going to tell it. Kasi yung cheating itself, hindi naman siya accident eh. It is planned. And Ano ba yung hinahanap mo na hindi mo nakita rito kay parang daling ka dyan sa ganyang klase ng ika mo maling gawa? Actually, wala naman. Wala naman siya naging pagkukulang. Ako po yung talagang totally may mali and accountable dito sa mga nangyayari. Kasi ako yung nag-initiate ng action eh. sa gitna ng harapan, may ibinahagi si Anthony. Ikaw, anong ginawa mo para isalba itong relasyon ninyo? Meron ba? Meron, sir. Ano po yun? Yun, nagpa-therapy kami. The only mistake siguro na ginawa ko is I did not follow what the therapist said to me. Ano yung bilin ng therapist sa iyo na hindi mo sinunod? Mag-undergo sa physical examination and mag-take ng medication. Bago matapos ang usapan, may inilabas si Pauline na ilang kagamitan. Hindi man ako yung huling magsusuot nito. Kahit ibigay mo na lang dun sa taong pagbubuangan mo ng pamilya. So ano ba ito? Teka muna. Sing-sing at engagement ring, tama ba? Yes po. Yan po yung third and last engagement ring po namin. Sa giling na rin ni Anthony, minabuti ng resibo na ilapit siya sa isang psychologist. My initial impression of this condition is he may have borderline personality disorder. I can imagine their symptoms are very intense. He can be held accountable for his behavior now because he knows what is right and wrong. He knows that there are certain behaviors that need to be hidden kasi mali. Cheating is a choice. Cheating is cheating. Paglilinaw ng eksperto. Kung halimbawa we know a certain condition can affect yung pinaka-life natin, we have to seek professional help already. Para kina Pauline at Anthony, masyado pa raw maaga para maghilom ang mga sugat na iniwan ng kanilang relasyon. Si Pauline, piniling makasama ang mga kaibigan sa kanyang kaarawan noong February 10. Isang hakbang na raw ito para makausad at mag-move on. Para naman kay Anthony, nagsisilbi raw na matinding aral sa kanya ang nagwakas na relasyon. I would also like to take this opportunity to say sorry to everyone na naging victim ko. I know to myself that sorry is not enough. Ngayong buwan ng mga puso, hindi lahat ay nadaraan sa ingranding mga regalo at pagromansa. May iba na pinipiling unahin at makalin ang sarili bago ang iba.